Magandang araw po. Ako po si Gian Kenji G. Adolfo, isang grade 6 na mag-aaral. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang talambuhay ni Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan o Supremo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo, Manila noong November 30, 1863. Ang mga magulang niya ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro na isang mistisang Espanyol at nagtatrabaho sa isang pabrika ng sigarilyo. Nagsimula siyang mag-aaral sa Don Guillermo Osmeña sa Misik, subalit naulila siya sa gulang na 19 na taon. Kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Naghanap buhay siya para sa kanyang mga nagkababat na ang kapatid. Nagsikap na lang siya ng mga aral sa pagmamagitan ng pagbasa ng mga aklat. Natuto siyang gumawa at magbenta ng mga pamaypay na papel at mga baston. Naging mensahero siya ng Fleming at Co. at pagkaraan ay naging ahente dito. Ilan sa mga librong nabasa niya ay ang Himagsikang Pranses, Buhay at Gawa ng mga Pangulo ng Estados Unidos at iba pang mga makasaysayang aklat. Hinubog ng mga aklat na ito ang utak ni Bonifacio. Noong Hulyo 7, 1892, si Andres Bonifacio kasama ng ilang kilalang tao ay batago at lihim na nagtipon sa Azcárraga, Manila upang itatag sa ang PKK o Kataas-taasan Paggalang-galangan ng Katipunan. Subalit noong pagkaraan ng 4 na taon ito ay natuklasan ng mga otoridad at binalagbuwagin. Dahil dito, pinasimula ni Andres Bonifacio at ng mga Katipunero ang Himagsikan noong Agosto 23 sa pamamagitan ng pagsigaw sa Pugalawin, Caloocan kung saan pinunit nila ang kanilang mga sidula. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo tungkol sa pamumuno. Dinakip si Andres Bonifacio sa pagtataksil sa bayan. Nahatulan sila ng kamatayan at pinatay ng mga sundalo sa bundok ng Tala, Cavite noong Mayo 10, 1897.